Purihin po kayo aming Diyos, Panginoon, sa hapon pong ito, sa amin pong paglapit muli sa iyo, Lord God, patungkol nga po, Panginoon, sa aming pag-uusapan. Hayaan mo po na ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan. At ngayong hapon pong ito, Lord God, inihiling po namin na ito ay maging hapon po, Lord God, ng kagalingan, ng kaligtasan, hapon po, Lord God, ng kagalakan sa bawat isa po, Lord God, sa amin. Purihin po kayo aming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sige po, may mga upuan pa po dito sa bandang harap. Dito po sa may right side, marami pa po mga vacant seats. Request ko na lang po na i-occupy natin yung bandang unahan. And even po dito sa part na to, marami pang mga bakante. Ayan. So ngayon po ay nandun pa rin tayo sa series ng Goodbye Yesterday. No, hindi na Goodbye Philippines, tapos na yung New Year. Hindi na tayo magpapaputok ng plapla dito. So, series po tayo ng Goodbye Yesterday at last week, inintroduce no, ni Kuya Francis na hindi na dapat nagduduel kung ano yung nakalipas na. Hindi masama, no? Sa mga kapatid po natin, baka iniisip natin, yung Pasko, ano yun yung past ko, no? Masama yun. So, hindi na dapat gunitain. Maaring maalala as a reference, pero hindi dapat magduel. Iba kasi yung inalala mo doon sa, inalala mo na, nagduel ka pa, at doon ka na lang nagstay. No? Na para bang wala nang bukas para maitama yung mga bagay na yon. So, ang atin pong pag-aaralan sa hapon pong ito, ayan, so, He makes all things new. Sabihin mo nga sa katabi mo, new. Bago. Sino dito gusto lagi ng bago? Bagong cellphone, bagong sapatos, bagong damit, no? Masarap magkaroon ng bago. Lalo na pag talagang iyong-iyo yun, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin, hindi sa aspeto ng pisikal, kundi sa spiritual na kalalagayan, no? So, sa first opening verse po natin, ayan, sabi diyan, pahapayawan ko lang po yung verse na binanggit last time. Forget the former things, do not dwell on the past. Limutin mo na yung nakalipas. Sabi diyan, huwag ka nang manahan pa doon sa tapos na. See, I am doing a new thing. Now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So ito pong verse na to, yung key verse natin dito sa ating series, makikita natin na may inuutos ang Diyos. At anong inuutos niya? Kalimutan muna yung dati. Sino po dito tuwang-tuwa inaalala yung dati niya? Sige lang po. Kasi minsan nag-reminisce tayo, no, nung bata ako, ganito yung ginagawa ko. Tapos ganito, ako yung pinaka magaling mangopya sa klase. Minsan pinagkakatuwaan pa natin, alam mo ba, ilang beses ako nangopya, hindi ako nahuli. May mga pagkakataon, di ba? Pero meron ding panahon na masalimuot. Anong sinasabi? Nako, sabi ng mga magulang, kung pinagdaanan mo lang yung pinagdaanan ko, nako baka magpasalamat ka. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Nakadalawang beses pa. No, bakit kaya? Bakit sinasabi yon? Dito may paalala, limutin mo na, hindi to choice, kundi utos to. Kalimutan mo yung dati. Huwag mo nang gunitain pa. Huwag ka nang magduel. Sabi niya, hindi mo ba nakikita may gagawin akong bagong bagay? At sabi dito, do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita? May mga bagay na ginagawa ang Lord sa buhay natin, kitang-kita mo na, pero bakit hindi mo pa makita? No? Parang ano yun, kitang-kita mo na pero hindi mo pa makita. Parang sila sabi ng iba, uy, grabe, nakikita niyo yung improvement pero ikaw hindi mo makita. For what reason? There's something wrong or parang may nakahinder or may nakatakip sa'yo kung bakit mo hindi nakikita, may nakapireng. At may pangako dito, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa hapon pong ito,
may ibibigay akong 3 punto kung ano po yung sinasabi ng verses na ito. Una, God is the God of new beginnings. Ang Diyos ay Diyos ng panibagong simula. No? Sino po dito nakakatapos ng isang episode or what I mean, sa Netflix kasi di ba may mga Korean something na pinapanood. Minsan 30 episode, isang upuan lang natatapos niya yun. Di ba? Mulagat ka na, hindi ka na kumakain, ayaw mo talaga, ayaw mong kukurap. Tapos pag natigil na, hindi ka titigil, parang pag natapos na, hahanapin mo ba? I-search mo, is there a continuation or sequel of this episode? Di ba? Sino dito yung mga addict ng Netflix? Wala? Wala talaga. So, minsan ako naging addict ng Netflix no? Dati yon pero sa edad kong ito, mahirap na magpuyat. Pero ang sabi dito, God is the God of new beginnings. Ang Diyos natin, hindi siya Diyos ng lumang bagay. Hindi siya Diyos ng ibabalik ka sa masasakit na nakaraan. Hindi siya yung kaibigan mo, na matalik mong kaibigan, nung nagkasira kayo, mismong pinakamaliit na detalye ng buhay mo, siniraan ka, ipinost pa sa Facebook. Diba? Sabi nga, your best friend becomes your worst enemy. Sabi sa Isaiah 43 verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. God is not limited by our past and is never bound by circumstances. Alam mo ang specialty ng Panginoon, yung pagsisimula. It is not only limited by past failures. Meron dito, kinatandaan niya na yung parang, naging hobby niya na yung gunitain yung nakalipas niya hanggang hindi na siya nag-improve. 50 anyos na ang memory niya pa rin. Iniwan kami ng magulang ko ng 5 years old ako. 45 years na po nakakalipas, wala pa rin po bang improvement, Nay? Bakit lagi kang nakadwell doon? At ginagamit mo yung avenue or ginagamit mo yung reason para mag-self-pity ka na para bang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? Na parang ang lupit-lupit sa'yo ng Diyos, pero meron namang bagay na pwede kang gawin or may hakbang para magkaroon ka ng panibagong buhay. May mga tao pong ganon. No, parang sabi nga nila, mahirap tulungan ang taong ayaw magpatulong. Your past doesn't limit God. God is not time-bound. He is not space-bound. And therefore, kung hindi siya naapektuhan ng oras at ng bagay at ng lugar, walang pakialam ang Diyos sa past mo. Kanina nag-cell group kami. Ang sabi ko, kung halimbawa ang isa sa inyo ay may girlfriend, no? At nagde-date kayo. At habang kumakain ka, sinasabi sa'yo ng girlfriend mo, oy, alam mo ba, yung ex ko, dito rin kami kumain. Alam mo ba yung pangalawa kong ex, kasi pang-10 ka Ala, tatapusin mo ba yung siyam? Ikaw kwento mo sa akin lahat? Sabi ko, kung ako yun, tatayo ako, iiwanan ko yun. Bakit? Ako na ang kaharap mo? Ang ikinukwento mo yung dati pa? Yung totoo, naka-move on ka na ba o may saltik ka lang? Kung ikaw ay nilagay ng Diyos dito sa pangako na to at mag-aabot mo na siya, lilingon ka pa ba? Na alam mo pag lumingon ka, ikakabagsak mo? Yan yung naging problema ng asawa ni Lot Anong sinabi sa kanya? Tatakas kayo dito, dalhin mo yung pamilya mo, isa lang ang sinasabi ko sa inyo, diretso tingin, huwag kayong lilingon. Baka may iniiwan pang sinaing itong asawa ni Lot na palingon. Ano nangyari? O siya yung naging asin. Malaking asin. O iniwanan na siya doon. Kasi, wag mo nang lingunin. Bakit ba hirap na hirap, no, tayo? Even ako, dumating ako sa point na gano'n, na ito na yung pinapakita sa'yo ng Diyos, pero bakit inaalala mo pa yon? Why? Because there is a stronghold. Sabi sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is your faithfulness. Now, ito mismo yung lyrics ng kanta. Pero hindi ko forte yung kumanta, so binasa ko na lang. Pero every morning talaga, nakasanayan ko, tuwing gigising ako, tuwing didilat ang mata ko, kinakanta ko to. Bakit? Kasi, nagising ulit ako. So, panibagong umaga, panibagong araw,
Pwede kong gamiting reference yung kahapon para maitama yung mali ko, pero hindi ko i-continue ko yung kamalian ko kahapon. Ang Diyos nga sabi dito, His mercies never come to an end. They are new every morning. Pag sinabi ng Diyos, gising na, bago na to. Bakit ang inaalala mo pa rin, Lord? Alam mo kahapon, yung sabihin sa'yo ng Lord, matulog ka na nga lang ulit. Iba na lang gigisingin ko. Sabi diyan, purihin ang kadakilaan at katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos. At hindi sinabi ng Diyos, dapat tapat ka din. Dahil nag-fail nga tayo Sinisikap natin maging tapat. Pero ang Diyos, nature niya yon. Ang magpatawad siya sa nakaraan mo at magpatuloy ka, nature niya yon. Ano ang sabi dito? If we want to free ourselves from the future, abay palayain mo naman yung sarili mo sa kahapon. Kanina, girlfriend, boyfriend palang usapan ko, paano kung mag-asawa yan? Yung tipong namamasyal kayo, di ba nasa Japan, may binili akong ticket, magja-Japan tayo. Hala, alam mo ba, ito yung first dream namin ng ex ko. Sabihin mo stop the plane. Iuhulog ko lang to. Di ba? In 2 Corinthians 5:17, sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Hindi sinabi diyan na pwedeng simultaneous na old ka na, nagiging bago ka, old ka ulit, bago ka ulit, unyango ka ba? Kasi ang unyango, kung anong madikitan niya, yun ang kulay niya. Sino dito ang sporty, yung gusto, basketball, jogging, yan. Badminton, volleyball, yan. Yung sinuot mong damit mo nung pinagpawisan ka nung liga, isusuot mo ulit mamaya pagtulog, yan mismo. Di ba diring-diri ka? Bahong-baho ka, di ba? Ipapalaba mo. At pag hindi ka nakontento sa amoy, papaulit mo. Hindi pwede na naghugas ka or naglinis ka tapos ang isusuot mo yung dati. Ang sabi dito, therefore, in conclusion, lahat ng tao na tumanggap kay Kristo ay bago ng nilalang. Tignan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabing bagong retoke yan or bagong ano. Baka mamaya, parang wala pa rin nababago sa'yo. Ito po ay spiritual na kalalagayan. The old has gone and the new has come. Magalak ka, bago ka na. Ang problema sa atin minsan, bago ka ngayong Sunday, bukas, luma ka na ulit. Di ba? Kaya kumakanta pa tayo ng praise song, tapos pag-uwi ng bahay. Bakit ganun? Di ba? May mga pagkakataon talagang ganun, no? Pero sa biyaya ng Lord, ibinabalik tayo sa, gising. Bago na, bago na. Diba? Tayo na lang yung nagkukulong sa sarili natin Not unless may naririnig kang tinig na, mali mo yan. Diba? Kung ako sa'yo, hindi ako lalabas ng kwarto. Dahil sa ginawa mo, maraming negative na nangyari. Pag ganyan naririnig mo, mag-pray ka na. Baka hindi na sa Diyos yan. Tapos, amen ka. Amen. Amen ka dyan. No? So, new life cannot act simultaneously with your old life. As the saying, you cannot serve two masters, so the new creation demands decision and commitment. Sino dito yung gusto niya magsimula ulit, nung bagong-bago? Yung talagang yung kamalian, sabi, Lord, ayoko na to. Babaguhin ko na to. Kinakailangan mo mag-decide. At ang desisyon, wala sa Diyos, nasa iyo. He cannot penetrate sa decision mo unless inalaw mo siya. Yun ang pagkakamali ng tao Kung Diyos siya, hindi dapat kaya niya akong baguhin. Ayaw mo nga magpabago Yung nanay mo nga, physical, hambalos ka na't lahat-lahat, hindi ka nagbago. Gusto mo pa yung bagay na hindi nakikita? Maririnig mo, magbago ka na. Maniniwala ka pa kaya? So the decision, nasaan? Nasa atin. Next. If you don't want to be a slave of tomorrow, mga kapatid, then don't be a prisoner of the past. Alam nyo, meron kasi akong isang cell member na social worker. Tinatanong ko sa kanya, gaano katagal para ikaw ay magstay sa rehabilitation? Sabi niya, minimum of 1 year, kuya. Ano yung mga pasyente, ganyan.
Iba-iba po, may mga abusadong ganito, na abuse sexually, emotionally. Meron naman po sa gambling, iba po sa drugs, ganito, ganyan. Sabi ko, okay. Pero makikita mo doon talaga, kuya, kung bakit sila ganon, kasi yun ang nakagisnan nila. Hindi sila makalaya, and not to invalidate their feelings, sinong makakatulong sa kanila, kahit may pinakamagaling na psychologist doon, kung ayaw niya na iwanan yung past niya, hindi niya magagawa yun. Kaya nga ang sabi doon, forget the past or forget the former. Do not dwell on the past. Hindi sinabi ng Diyos na huwag mo nang alalahanin. Maaalala at maalala mo, ipapaalala nga sa'yo ng kaaway yan eh. Na barumbado ka, na may nasuntok ka, na dati ka naninigarilyo. Pag naubusan ka ng vape, sigarilyo naman. Pag hindi pa nakontento, alak naman. Ipapaalala sa'yo yan, pero huwag kang magdudwell doon. No? May story po sa Bible kung saan, kaya lang kilala nyo naman siguro si Pedro. No? Lagi na lang siya nababanggit. Siguro sinasabi ni Peter, ako na naman ang nakita nyo. Next. Sabi, sa John 21:17, ito po yung mahaba tong verse, pero ito na lang yung kinuha ko. Ang sabi ni Jesus Christ, do you love me? Pedro, mahal mo ba ako? Ito yung 3 times, Peter, do you love me? Sabi ni Pedro, yes, Lord. Masaya pa siya, no? Kasi tinanong siya, yes, Lord. Sabi niya, if you love me, feed my lamb. Pangalawang tanong, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord. Then feed my sheep. Pangatlo, Peter, do you love me? Nagtampo na si Pedro. Kakailang tanong na to Hindi ba to naniniwala na mahal ko siya? Tandaan nyo, etong senaryo na ito, tapos na yung pagkakanulo. No? Dinenay na siya dito. Kasi ito na yung time na bumalik na si Jesus Christ kay Peter eh. Hinanap niya na ulit kasi nawala nga ito eh. Ano ba yung story nun? Anong sabi? Bago tumilaw kang manok, ikakatuwa mo ko ng 3 beses. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, hindi ko gagawin yan. Sana may ganyan ako cell member, no? Mga kapatid, dadakpin daw ako mamaya dito. Ay kuya, hindi kami papayag. Noon nandiyan na sa gate. Kaya mo na yan, malaki naman katawan mo eh. Pero siya, sabi ng bata, Hoy, di ba ikaw yung kasama noon? Hindi ko kilala yan. Siguro nag-iba pa siya ng boss para hindi makilala, no? Hindi ko kilala yan. Tapos sabi ng matanda, kasama ka nun, di ba? Nagpapagaling ka. Hindi ko kilala yan. Dininay siya ng 3 beses. Pero after nawala siya doon sa pagkakatawag sa kanya. Nung nabuhay si Jesus Christ, pumunta ulit siya doon. Saan niya natagpuan si Peter? Sa pangingisda. Kayo, saan kayo unang nakatagpo ng Panginoon? Sa computer shop? Sino dito na-share ng gospel sa computer shop? Habang nasa gate ng Giants, pauwi na sana, naharang pa ako ng mga ito. Praise God. Sino dito nasa SM o kaya nasa jeep? Kinatagpo siya. Ang sabi ni Jesus Christ, ihulog niyo yung net niyo dun, sa kaliwa. Hindi pa nila alam na, sino ba ito? Ba't mag-uutos sa amin? Doon lang nila na-recognize. But what's striking doon sa kwento na yon? Ang tanong ni Jesus Christ, Peter, do you love me? Kasi kung ako si Jesus Christ, at magre-resurrect ako, at ikaw yung nag-deny sa akin, babalikan kita. At hindi ko tatanungin, mahal mo ba ako? Susuntukin ka agad kita. Natandaan mo? Nung pinapako ako, hindi mo ako kilala. Di ka rito. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Peter, do you love me? Just imagine kung gaanong grace at love ng Lord na itinatuwa mo, pero ang tanong pa rin sa'yo nung nag-resurrect, Peter, do you love me? Hindi siya nanumbat. Ikaw, dininay mo ko. Ikaw, tumakbo ka. Wala natira sa inyo. Hindi ganun ang Diyos. Ang tanong, kung ang Diyos ay hindi nag-uungkat ng past, bakit ka nagduduel doon sa nakalipas na? He is the God of new beginnings. Do not let past failure define your future. No? May mga, di ba kaka-release lang ng bar exam? Sabi doon, 10 years janitor, ngayon ay lawyer na. Nakakatuwa yung ganong kwento, no? Kasi yung dating lawyer, ngayon nasa presinto. Ay, nangyari doon. No? Parang flash, mali Siya yung magko-convict, siya ngayon convicted. Di ba nakakatuwa yung pakinggan yung gano'n, tapos in-interview, bakit
pinilit mong maging lawyer. Kasi po dati kinukutya ako, mahirap lang po kami. Ginamit ko po yung stepping stone para po sumakses sa buhay. Yun ang maganda. Ginagamit mo siya as stepping stone, as reference. Pero hindi ka nag-dwell. Kaysa doon sa isa, bakit ka nasa kulungan? Maaga namatay yung mga magulang ko eh. Nagnakaw ako. Paulit-ulit, ayan, nakakulong ako. Same lang din naman kayo Walang magulang, pero bakit hindi mo sana naayos pa? Yun yung sinasabi natin na do not dwell on the past. Forget the former things. The next point is, God is the way maker. No? Sabi sa Isaiah 43 verse 19b, I am making a way in the wilderness. You know what? The truth is, God is the God of the impossible. Imposibleng makapasa ako dito sa subject na to. Sino dito yung nag-aaral pa? Sino dito galit sa mga professor nyo? Anong problema nyo sa amin? Inaano namin kayo. Mag-aral kayo mabuti para hindi kayo mapagalitan. Pero sino dito yung graduating na? Tapos may isang subject na alam mo na ito talaga yung kung hindi lang masama, pero wag na lang Lord, magiging masama talaga ako. 'Di ba? Meron. Ano masabi ng Lord? I can make a way. Alam niyo yung kanta ni Don Moen na God will make a way where there seems to be no way. No? Alam mo wala nang daan Pero hindi ikaw ang magdidictate niyan. Your past will not dictate kung anong kayang gawin ng Diyos. Anong kinakailangan mo gawin? Hayaan mo siya. Hindi Sabi ng Diyos, gagawa ako ng way. Ano sabi mo? Wait. Gagawa nga ako ng way, nakaharang ka dyan. Paano ko gagawin yan? 'Di ba? So, minsan napaka-ironic natin. Lord, please iligtas mo ko sa pagsubok na to. Sabi, sige, dyan gilid-gilid ka nga at ako'y papwesto. Wait lang, Lord, wait lang. Hindi pa ako ready Hindi pa ready, ako nga gagawa ng way. Paano ka makakagawa ng way? Ikaw mismo yung malaking harang dyan. 'Di ba? So, tignan po natin yung kwento, or bago yon, sabi dito, yung wilderness po dito, ang sinisimbolize ay barrenness. Barrenness, a place of testing, scarcity, and dependence on God. In short, kawalan. Di ba? Pag sabing nasa wilderness, walang tubig, hindi mo alam. Nasa deserto, hindi mo alam kung saan ba ako, north, east, west, south. Kasi wala kang mali na building Hindi mo alam kung asan ang hangganan, hindi mo alam kung hanggang saan yon. At sabi diyan, gagawa daw ang Diyos ng way doon sa wilderness. Tingnan natin yung Exodus 14:21. Ayan, alam niyo ba yung kwento ng crossing the Red Sea? Ayan, siguro naman kilala niyo si Moses. Pag binanggit yung pangalang Moses, kilala niyo kaagad, nagahati yan ng dagat. Di ba kilala siya sa mga siguro to waterbender to nung araw. Kasi lahat may kinalaman sa tubig, kanya No? Nagpalabas ng tubig sa bato, hinati yung tubig, ginawang dugo yung tubig, lahat, no? Ang kwento, paalis na sila sa Egypt. So nagkakasiyahan na sila, maya-maya tumigas yung puso ng mga Egyptian. Hala, hinahabol kami. Sabi niya, Moses, hinahabol kami. Pag tayo inabot ito, mapapatay tayo nito, anong gagawin mo? Nakaabot sila doon sa shore. Wala nang way, there's no way out. Anong sabi ng Lord sa kanya? Kung ano sasabihin ko, yun ang gawin mo. Siguro, ang pinagawa sa kanya, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. Hinighlight ko yung all that night. Bakit? Gabi nangyari. No? And made the sea dry land, and the waters were divided. Just imagine. Gabi nangyari ito. At nung sinearch ko, based sa mga Bible scholar, yung nilakbay nila yon ay ilang kilometro, lalakarin nila yon for about 8 hours. Bakit ganun katagal? Tandaan nyo, na nung umalis sila, may bata silang kasama. May babae silang kasama. May matanda silang kasama. Kasama nila ang mga kahayupan nila. Kasama ang mga baka, ang mga tupa. Di ba yung mga tupa kung saan lang malingat? Baka na-amaze pa, may whale dito, Baka yung iba doon natatakot. Kasama yung mga doubters doon At gabi nangyari yon. Anong ibig sabihin? It symbolizes sa parang, kaya pa ba na talaga natin to o mamamatay tayo dito sa gitna ng dagat? Imagine niyo pumunta kayo sa Pampang or doon sa tabing dagat ng gabi, may nakikita kayo. Tapos biglang hahatiin at doon ka papadaanin.
Wala naman ako nabasa doon na may isang Israelitang nag-retract at nagpa-convert na lang na maging Egyptian dahil natakot. Wala. The Red Sea crossing happened at night. It includes male and female, gaya ng sinabi ko, old and young, even animals. At ano ang sabi dito? This is also striking. Verse 24. Now it came to pass. Ano yung pagsubok? There's no way out. Pero anong sinabi sa 24? Natapos na. May ginawa ba sila? Na parang nagsalok-salok ba sila? Bilisan nyo, nakakatubig dito. Buhos-buhos. Wala. Now it came to pass in the morning watch. Paglipas ng umaga, tapos ang problema nila. Kapatid, tulugan mo yan, mamaya ang problema mo, kinabukasan, wala yan. Ang problema sa atin, natulog ka. Napanaginipan mo. Dinabangungot ka ngayon. Borlogs ka sana, kinaumagahan pagkagising mo, yun pa iniisip mo. Tandaan mo, may part yung problema mo. Why? Hindi mo kinalimutan, hindi mo iniwanan. Just imagine now it came to pass in the morning watch that the Lord looked down upon the army of Egyptians through the pillar of fire and cloud and it troubled the army of the Egyptians. Ang nagagulo yung mga Egyptians. Paano tayo? Aatras ba tayo? At sinabi doon lahat sila namatay. God often works in the night when fear is greatest and visibility is lowest. This time, Israel walked by faith at hindi sa nakikita nila. Kasi kung sila ay magduduel sa nakikita nila, hindi sila tatawid. Mind you, hindi sila tatawid. At kung ako yung Israelita na kasama doon, hindi ako tatawid. Unang-una, hindi ako marunong lumangoy. Kung ito, gagawin ulit ang tubig, mamamatay na lang talaga. Tanggapin na lang ang kamatayan. Pero ito ang Lord, gumagawa siya ng himala. Kahit gabi, umaga, tapos na. Kaya nga sabi sa Lamentations, great is your faithfulness, new every morning. Hindi hinayaan ng Diyos na gabi yung problema mo, kinabukasan problema mo pa rin. Hindi ko sinasabi na may magic, bukas wala na. Pero nung sinasabi ng Lord, there's a way out. May buhay ka pa, patay ka na ba? Hindi pa, so bangon. Bakit? May panibagong simula. Another story in the Bible is about Joseph. Kilala niyo si Joseph, the dreamer, kung tawagin? Yung isa sa 12 tribes, yung anak ni, kayo nung anak si Joseph, kay Jacob, no, kay Israel. Alam niyo yung kwento niya na siya ay pangalawa sa bunso at siya ay ibinenta ng kanyang kapatid. For what reason? Nabubuisit sa kanya. Sabi niya, nakita ko ang mga stars, ang sun, luluhod kayo sa akin. Sinabi niya yung sa tatay niya, ang sun ay symbolize sa tatay niya at ang buwan ang nanay niya. Siguro sabi nila, ano nangyari sa anak natin? Bakit nagkakaganito? Nag-hallucinate ba to? Kumakain naman. Mga kapatid niya, maging kayo. Na bad trip ata yung mga kapatid niya, ibinenta siya. Yung akala natin na punishment sa kanya, alam niyo ba, after many years na nagutom ang mga Israelites, at si Joseph that time ay naging second in command sa Egypt, siya ang may hawak ng grains, lahat. Anong sabi doon? 50 verse 20 ng Genesis. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sino po dito dumaraan sa pagsubok ngayon? Hindi ko natatanong kung anong pagsubok. Kapatid, dadaanan mo lang yan. Huwag mong tambayan. Ililigtas ka ng Diyos dyan. Hindi ko alam kung kailan yung oras, hindi ko alam. Ang Lord ang nakakaalam, but one thing is for sure. Kung si Joseph ibinenta, nakulong pa to, muntikan pa to mapatay, napagnasaan pa to, lahat na lang ato ng kamalasan nandito. Tapos biglang nag-interpret siya ng dream, you are now the second in command. Lahat, gawin mo na. Ako lang mas mataas tayo dito, sabi ng Pharaoh. Just imagine, dati kang alipin. Anong sabi diyan? Kayo, ang intention nyo, masama para sa akin. But God intended it for good to accomplish what is being done. If we are persecuted now because of your faith, hindi matatapos yun doon. No? Baka sabihin ng Lord, good and faithful servant. And of course, God is the waymaker. Sabi sa John 14:6, this is the greatest atonement or atoning sacrifice. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
When there is no other way to save the people or to save the world, He made a way through Jesus Christ. Mas malaking himala pa to kumpara sa Red Sea. Yun, hinati lang, nakadaan kayo. Ito, kinakailangan niya mamatay. Siya ang naging daan. No, kaya pag kumakanta ng one way, sabi ko, naiintindihan kaya nila yung kagalakan nung kantang yon at kung bakit siya pa ulit-ulit na kinakanta. O iba sa atin, hinihintay lang yung isa, dalawa, tatlo, mali pa ata bilang ko. At lahat tayo tatalon. Pero bakit ka tumatalon? Because you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, therefore, gumawa siya ng paraan. Hindi siya nag-alay ng iba. Sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Tapos na yon, kapatid. Hindi ka ba nagagalak na kung mamamatay ka, kung mawawala man tayo ngayon at tinanggap mo si Kristo, sa langit ka mapupunta? Bakit? Kasi gumawa ng daan ang Diyos. Why? God is the way maker. Kung itong kamatayan ng anak, sige, tuloy po natin yung palakpak sa Lord. Kung yung kamatayan ng anak niya, kaisa-isa niyang anak, ay naibigay niya para sa atin, yan pa kayang problema mo? Kuya, may utang kasi ako. Hindi mo kasi naiintindihan eh. May utang akong 1.5. Magbibigte sa 1.5. Tanggap ko pa sana kung isa ka sa mga Nipo babies eh. No? Bilyon-bilyon ang ninakaw at utang. Pero hindi eh. Kung yung kamatayan ng Panginoong Hesus, tinapos niya sa pamamagitan ng muli niyang pagkabuhay, anong problema pa ang hindi kayang gawa ng daan ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, no, nor death, nor life, no nakedness, no famine, nor kung anumang bagay na yan na makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Wala. The Lord is the God of new beginnings. He is the way maker. And the third one, is the life giver. Sabi sa Isaiah 43 verse 19c, and streams in the wasteland. Diba? I will make a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alam niyo po ba yung stream? No? Ano ba sa Tagalog ang stream? Sapa ba ang stream? Parang sapa, no? Kasi ang spring ay bukal. Saan daw siya gagawa ng stream? Sa wasteland. Pag sinabi pong from the word wasteland, wala nang kwenta ito. Sino dito may probinsya na malapit sa sakahan, tapos nakapunta ng summer? Yung lupa na akala mo dinaanan ng lindol kasi biyak-biyak na sa sobrang tuyo. Nakakita na kayo ng ganon? Yung parang kahit buhusan mo ng tubig, bakit ina-absorb niya? Bakit parang hindi siya lumalambot? Ano ba to? At sabi ng Diyos, doon ako gagawa. Doon ko papadaluyin yon. Imposible, di ba? Na parang, paano mangyayari yun? Panahon ng summer. Naalala ko yung kwento ni Pastor Modi noon nung siya ay nasa construction, no? As a civil engineer. Sabi daw sa kanya ng boss niya, Modi, kinakailangan natin pitpitin itong lugar na to. Sabi daw ni Pastor Modi, kailan niyo po gusto? Kung ganun yung kasama mo sa katrabaho, tatapang ko na. Kailan niyo po gusto? Ako bahala. Pag-pray ko sa Lord. Sabi niya, paano mangyayari yun? Hindi naman tag-ulan. Parang Abril ata nangyari, parang summer. Sige po, ipag-pray natin. Aba, umulan. Sobra-sobra pa. Sabi doon ng boss niya, Modi, patigilin mo na. Masyado ng marami. Sige po, bukas na bukas titigil na. Aba, ang tindi ng sikat ng araw. Imposible. Pero nangyari? Nangyari. Bakit? God is the God of the impossible. Kung kayo feeling nyo parang, kung alam lang ng preacher na to, na kung anong pinagdadaanan namin mag-asawa, na hindi namin alam kung masasurvive pa namin tong relationship na to, malalaman niya. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung dumadaan kayo sa ganon. Pero hindi po bulag ang Diyos para hindi niya makita ang pinagdadaanan nyo. Kung meron sa inyo parang may iniindang sakit, na parang, I don't know, by tomorrow, gising pa ba ako? Okay pa ba ako? Ako hindi ko alam. But God is a great healer. He is the life giver. God restores what feels spiritually dead. Sa Ezekiel 37 verse 4 to 5, this is a prophecy of Ezekiel. Sabi ng Lord sa kanya, then He said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones,
Mga kalansay, imagine mo pumunta ka sa isang bundok na puro kalansay. Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make you breath enter you, and you will come to life. Kung bibigyan ko kayo ng isang kalansay dito ng tao, ilan sa inyo ang maniniwala na babangon niya ng may flesh at magiging tao yan? Siguro baka sabihin niya, Kuya, panahon pa ni Prophet Ezekiel, yan hindi kasi Ezekiel. Pero imposibleng mangyari yon. Pero inuutos siya ng Diyos. Sabi niya, salitain mo sa mga buto na yan. Bakit? Magsalita ka na siya ay magkakaroon ng buhay. Wala nang buhay. Kalansay na nga eh. Sabi diyan, I declare this dry season will give birth to new life through God. Yung nakikita natin na parang dry season, no? I don't know if that is a business. May tinatawag kasi ghost month sa business. Parang June, July, August. Yan yung tipong, bawal mag-loan, bawal magpahiram ng pera. Ano yan, sobrang higpit ng pera dyan. May tinatawag din sa relationship na parang bakit ang dry. Parang hindi na namin mahal ang isa't isa. No? Ano ang sabi ng Lord? Mag-speak ka dyan. Ikaw bilang padre de pamilya at alam mo ang tama, ikaw yung mag-speak. Ano sabihin mo, Lord? Give the breath of life. Sa kapamilya ko, sa asawa ko, sa ministry ko. Bakit? Sabi diyan, I will make you breath enter you and you will come to life. Actually, ang kausap ng Lord daw si Ezekiel. Pero kausap niya rin yung mga buto na yun na parang kayo na nakahiga dyan. Na akala nyo lang wala, pero meron, may ginagawa ako. Bangon. Anong gagawin mo kung nakarinig ka ng ganon? Bangon, pero wala kang kasama sa kwarto. Ay babangon ka talaga, siguro una dahil sa takot. Sino yun? Pero pangalawa, Lord, bakit? Bakit babangon? No? Hindi na para sa Nescafe. Para kanino ka bumabangon? John 7:38. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Sino lamang daw po yung makaka-receive ng streams of living water? Whoever believes in Him. Mahirap paniwalaan ang bagay na hindi mo nakikita. Kaya nga by faith tayo kumikilos. Pag sinabi ng Lord, gawin mo yan by faith at hindi mo pa rin ginawa, don't expect that abundance will come into your life. Ang sabi diyan, hindi nga lang daw isang tabo Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Aagos. Hindi sinabing ibubuhos, aagos. Walang humpay, dire-diretso. Anong kinakailangan mong gawin? Maniwala ka. Kuya, 1 linggo na. Wala pa. Kuya, 1 taon na, wala pa. Ayoko na. Lang. Si Abraham nga, tsaka si Sarah, 20 years. Ikaw 1 taon, sumuko ka na. O, magpalit kayong dalawa. Ay, si Sarah nga wala, baog na ako. Paano ako magkakaanak? Baog ako. Ano sabi ng Lord? Magtiwala kayo. Oh, di ba? Menopause ka na, bigla ka nagkaroon ng anak. Imposible yon. Ikaw ba yung kumilos? Hindi, ang Diyos. Anong kinakailangan mong gawin? Magtiwala. Next, there's a story in the Bible. Siguro po alam na ito ng karamihan. Itong Good Samaritan. The Samaritan woman, no? Context lang. Si Jesus Christ ay isang Hudyo. Yung babae ay Samaritano. Sa context nila politically, hindi sila pwedeng mag-usap. Bakit? Magkaaway sila. Kumbaga parang mistiso itong mga Samaritano. Hindi namin kayo kalahi. At wag na wag kayong dadaan sa poder namin. Pag dumaan kayo dito, papatay namin kayo. Ngayon si Jesus Christ, kakatapos siya na mag-minister, kasama niya yung kanyang yung disciples niya, sabi niya, dito tayo dumaan. Sabi ng mga disciples niya, bakit dito? Bawal tayong dumaan dito, teritoryo to ng mga Samaritano. Intentionally, hindi alam ng mga disciples na may kinakailangan katagpuin si Jesus Christ. May nangangailangan sa kanya. Ilan? Isa. Isang babae na hindi mo alam kung ano ang problema sa buhay. Ano ang sabi dito? Jesus answered, kasi sabi niya, babaeng Samaritana, pwede ba akong makiinom? Ang daming sinabi ng babae. Alam mo ba, siguro asawa to ni Kuya Kim, alam mo ba na ang katulad mo hindi pwedeng bigyan ng tubig?
na ang balon na ito ay balon pa ng ganyan, ganyan, ganyan. Alam mo ba na pang pagsamba, lahat na lang. Siguro ano pa, may doctrinal principle pa na ibinigay itong babaeng to. Makikiinom lang naman ng Panginoong Hesus ng tubig. Pero hindi talaga siya uhaw that time. Ginawa niyang conversation yun kasi nasa well eh. 'Di ba? Parang sa computer shop. Kung ikaw ay mag-share ng gospel at nakita mo siya naglalaro ng Dota, sabi niya, anong gagawin? Papatay mo yung computer niya, hindi sinuntukan nun. Ano titigyan mo? Ano nalaro mo? Diba? Parang kinukuha mo yung attention niya. Pwede ba akong makainom? Ang dami ng litanya. Ito ang sabi ni Jesus Christ, everyone who drinks this water will be thirsty again. Yung tubig sa balon na to, kung sino man ang iinom, mauuwaw pa. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Kagaya ng kay Pedro, hindi ginamit ni Jesus Christ yung ayaw siyang painumin. Na parang ayoko tabigyan ng tubig. Anong sinabi niya? Alam mo ba na mauwaw pa yung iinom niyan? Kasi alam ni Jesus Christ yung past ng babaeng to eh. Anong sabi sa past? Sino ba kasama mo sa bahay? Sabi ni Jesus Christ. Hindi ko po asawa yon. Anong sabi ni Jesus Christ? Oo, hindi mo siya asawa kasi panglima mo na siya. Di ba? Ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Panglima mo na yun na kinakasama ngayon bilang babae. Pero hindi niya sinabi yun na hindi siya pinainom na pwedeng makainom. Sabi ng babae, hindi pwede. Sinabi niya ba, ikaw nga, dami-dami mong asawa eh. Maglinis-linisan ka. Wala siyang sinabing ganun. Napapansin nyo, every time na si Jesus Christ tatawag ng tao, hindi kanya binabalik sa past. Why? Kasi sinabi niya rin, forget the former, do not dwell on the past. Kaya mga kapatid, huwag mo nang ibalik yung sarili mo sa past. Ito nga, naka-future na to, futuristic na. At alam nyo ba ang kagandahan dito? Pag nag-fast forward tayo ng kwento, sa John 4:39-42, hindi ko na ilagay dyan, yung babaeng ito nag-testify siya at sabi, yung entire Samaritan town ay naniwala kay Kristo. Makasalanan yung babae, pero hinayaan niya na magkaroon ng daan sa kanya ang Lord. Bakit? God is the life giver. Kaya yung sasabi nyo na, magagamit kayong testimony ko, bagsak-bagsak ako sa school dati, ngayon lang ako nagtitino eh. Ngayon ka nagtitino, and that's a positive thing, nagtitino ka ngayon. Magagamit ng Lord yan. Etong babae nga na to, ilang asawa? 5. At yung kinakasama niya, fresh pa. Pero ginamit ba siya ng Lord para mag-testify? Take note. Isang buong town ang naniwala kay Kristo dahil sa babaeng ito. God is a God of new beginnings. God is a waymaker. God is a life giver. But the question is, after knowing all of this, anong gagawin natin? Next slide. This is our response or our responsibility. You should perceive and respond. Kilala natin yan. I am the God that healeth thee. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pues, ano ngayon? Balikan natin yung verse. Next. Ano po ang sabi sa verse, Isaiah 43 verse 19? See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Yun ang unang tanong. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo nararamdaman? Manhid ka ba? Madaming humihiyaw Maiba-iba talaga pag batuan ng manhid ka ba? Parang iba ata naiisip nyo no? Pero sabi dito, God is always working, but we must be willing to see and respond. Sa ibang salin, look carefully. Something is new. Something is powerful that is unfolding. Don't miss it. Ano lang yung sinasabi dyan? Pakiramdaman mo lang. But the question is, bakit ba hindi natin nararamdaman? At bakit ba hindi natin nakikita? Romans 12:2. Don't copy the behavior and customs of this world. Let God change you by helping you think differently. Ibang version po ito no? Sabi dito, then you will know what God wants for you and it will be good and pleasing to Him. Bakit daw po nagkakaroon tayo ng alinlangan or bakit kaya hindi natin makita, hindi tayo makapag-perceive doon sa sinasabi ng Lord? Because of your mindset.
Because you copy the behavior nung nasa labas o yung nasa sanlibutan. Na para bang hindi ka kabilang doon sa mga nananampalataya sa Diyos. At sabi diyan, then you will know what God wants for you. Ano daw ang gusto ng Diyos para sa atin? Good and pleasing. Next, in Hebrews 12 verse 1, all of us who are faithful should think about getting rid of anything that makes it hard to follow Christ. We should run the race that God has given us, keeping our eyes on Jesus. Ang isa pong verse nito ay yung, may flash ba natin dyan? Yung isang NIV nito. Baka hindi sila familiar. Kinuha ko lang yung mas mababaw na word yung getting rid of anything that makes it hard to follow Christ. Pero baka mas familiar kayo dito sa isang verse. Therefore, my brothers and sisters, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ibato mo, iwaksi mo lahat ng bagay na nakakaharang para doon sa pangako ng Diyos na gumawa ng bagong buhay sa'yo. Ano yon? Yung past mo. Marami pa rin kasi sa atin, yung gustong-gusto na kumilos ng Diyos, yung breakthrough, ibibigay niya na eh. Pero bakit hindi siya makapenetrate? Lord, kasi po, ganito pa yung sitwasyon ko eh. Aayusin ko muna. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi, Lord, bigyan mo lang ako ng time. Hindi mo nga kaya. Tapos ano nangyari doon? Easily, na-entangle ka ng kasalanan. And let us run with perseverance the race marked out for us. What hinders you, mga kapatid? Let these questions para maging self-reflection sa atin. Ano yung mga bagay na nakakapag-hinder doon sa plano ng Diyos sa'yo? Pag-aaral mo? Or baka maling pananaw ng pag-aaral? Trabaho mo? Masama bang magtrabaho? Hindi. O baka maling pananaw ng pagtatrabaho na pag hindi ka nagtrabaho ng Sunday, malulugi ka. Yung girlfriend mo ba na inahadlangan ka mag-worship? I-rebuke mo na yan. Yung boyfriend mo ba na nagiging cause para hindi ka maka-attend ng cell group, nasa maling tao ka, kapatid. Bakit? Hindi ka niyan dadalhin sa buhay. Papatayin ka niyan spiritually. Balik natin doon sa slide. All of us who are faithful should think about getting rid of anything that makes it hard to follow Christ. Kung ano man yan, kayo lang nakakaalam, sikapin natin, no? By faith. Numbers 14:28. Second to the last verse. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Ano pong context nito? Ito yung nakalampas na kayo sa lupang pangako. Yes, nakatawid kami sa Red Sea, patay na yung mga kalaban namin. Kala nyo sige, langoy, laban dito. Abay, pagkatawid, nagutom lang saglit. Moses, papatay mo ba kami dito? Buti pa sa Egypt may sibuyas. Buti pa sa Egypt may karne. Dito, hindi namin, ano ba to? Bigas? Ano ba to? Bigas, pinipig. Mana. Umulan galing sa langit, wala silang pinagtrabauhan. Ayaw na namin ito. Nauta na kami. Ang sabi ng Diyos kay Moses, sige, bukas sa bukas magpapadala ako ng karne. Bultuan ng pugo. O yan, kainin. Aba, nagsawa pa din. Ano ba to? Nauta na kami. Ito na lang ba? Di namin malaman kung anong ibig sabihin. Kaya ang ibig sabihin kasi ng mana, ano ba to? Yung talaga ibig sabihin nun, ano ba to? At yung quail, yung pugo, bakit ganito nakakasawa na? At dumating sa point, anong sabi nila dito sa Numbers? Mas mabuti pang namatay na lang kami sa Ehipto. Kaysa nandito kami, wala kaming makain. Anong sabi ng Diyos? Okay, sabi niyo yan, di ba? Surely, as I live, declares the Lord, kung anong sinabi niyo, yan ang ibibigay ko. Anong sinabi nila? Sana mamatay na lang kami. And take note, hindi lang si Moses ang nakapasok sa lupang pangako. The first generation, kung babasahin niyo siya, nagkamatay na bago pa kay Moses. Bakit? Anong sabi nila? Sana mamatay na lang kami. Sino dito pag punong-puno na ng problema sa buhay, parang hinagpis na sa'yo lahat ng bills, dahil ikaw breadwinner, mukha ka namang malakas, pero kaya mo pa yan. Ito pa may nilad, ito pa bigas, pag-aralin mo yung kapatid mo. Lahat ibinigay na sa'yo. Tapos sinabi mo, Lord, sana mamatay na lang ako.
granted. Kaya minsan pag ako napapagod talaga sa trabaho, Lord, nakakapagod. As in, nakakapagod talaga. Tapos pag gusto kong magreklamo, sabi ko, Lord, kailangan kong lumakas. Bukod sa pag-workout ko, pantagal ng stress, kailangan ko lumakas. At lumalakas naman talaga ako. No, hindi naman ako kamukha ni Papay. Na parang hindi naubusan ng lakas. Pero kung anong sinasabi mo, yun. Kaya pag sinabi mo, Lord, gusto ko nang makaalis sa past na to, ano sabihin ng Lord? Granted. Gusto mong umalis? Pues, umalis-alis ka dyan. Ako ang haharang dyan. Ako ang gagawa dyan. Kung sabi mo, Lord, kasi po, hindi ko pa po siya talaga, Lord, makalimutan eh. Kailan tayo matatapos? Sige, ikwento mo. Tapos, Lord, gusto ko na po talaga makaalis. Sige, alis na. Pero Lord, ano talaga? Babalikan kita, ha? Mag-ayos ka muna. Ayusin mo desisyon mo sa buhay. Bakit? Atras abante. No? Alam mo dahil doon sa ginawa nila na yun, na-miss nila yung blessing ng Lord. Nasaan yung mga blessings? Nasa Deuteronomy. Ano sabi doon? Hindi kayo mawawala ng pagkain sa lamesa, hindi kayo mauuhaw, lahat ng pagpapala nasa inyo, lahat ng aatake sa inyo susumpain ko. Sarap sana noon. Kaso nga lang, isa siya sa nagreklamo. Hindi namatay na siya doon sa wilderness for 40 years. Kaya be careful sa sasabihin ng bibig nyo. Pag napapagod kayo, Lord, pagod na ako. Lord, palakasin mo ako. Hindi pa ako pwedeng mawala sa mundong ibabaw. Hindi ako mahinang nilalang. No? Sino dito ang mahinang nilalang? Ako, aminado ako, mahina ako, kaya araw-araw ko kinakailangan maging malakas. Kayo kahihingi ng lakas? Sa Lord, no? Sa Lord tayo hihingi ng lakas. Last verse. Di ba? Revelation na tayo. Sabi sa Revelation, mga kapatid, Then he who sat on the throne, yes, Christ, behold, I will make things new. Yan ang pinakahuling book sa Bible, Revelation, ang sabi dyan ng Diyos, maganda ka. Gagawa ako ng bagong bagay. At sinasabi sa atin yan, mga kapatid. Hindi ka makakagawa ng panibagong bahay unless gigibain mo ang pundasyon. Kung ang pundasyon ng bahay mo nung una ka nakaganito, makakagawa ka ba ng bahay na maganda? Hindi. Anong kinakailangan mong gabain? Anong kinakailangan mong gawin? Gibain mo yan. Magtayo ka ulit. At sino nagsabi nun? Ang Panginoong Jesus. Tandaan nyo, ito po ay nakasulat sa Revelation, ito ay pangitain na ni Juan, at ibig sabihin na pagtagumpayan na ng Diyos ang kamatayan ng Panginoong Jesus. At sabi diyan, Behold, I make all things new. Pagtitiwalaan ba natin ang salita ng Lord? May mga past pa rin tayo no, na parang ang sakit-sakit, na may mga pagkakataon pa rin na, sabi ko nga, not to invalidate, pero may mga pagkakataon pa rin tayo sa buhay natin na bakit hindi natin makalimutan? Let's say, you are sexually abused, emotionally abused, hindi tayo makawala. Kailan mo balak isuko yan, kapatid? Or kikimkimin mo na lang hanggang sa mag-grow ulit yan to the point na hindi ka magamit ng Lord? Yung babaeng Samaritana, hindi siya nagdalawang isip. Bigyan mo ko ng tubig na yan. Hindi niya na sinabi na, magagamit mo pa ba ako? Lima kasi asawa ko, yung kinakasama ko ngayon, bago lang to, kahapon lang nakilala ko. Hindi siya nagsabing ganon, bigyan mo ko ng tubig na yan. Bakit? Nauuwaw ako. Ang kinakailangan lang ay yung kauhawan doon sa sinasabi ng Lord. Who among you have decided or ide-decide, nakakalimutan niya yung past at hindi na siya magdodwell? May request, kung sino man yun, na tumayo. Ayaw kong gawin ito na in a very usual manner, na ay tumayo siya, tatayo din ako. No. If you have this certain past that hinders you para makapenetrate ang Lord, whether relationship yan, pagkakamali sa family yan, physically may ginawa ka ba? Si Pablo, mamamatay tao. Pero ano sabi niya? Hindi niya sinabi na, alam niyo ba, mamamatay tao ako. Anong sinabi niya lang?
I press on toward the goal. Hindi na siya nakafocus sa dati. Bakit? Wala ka nang babalikan doon. Mamamatay ka doon. I believe some of you have personal issues in life. Whether you are emotionally distressed, pagod ka na sa bahay, ikaw na lang lahat. Inaako mo yung past ng pamilya nyo. Na para bang, ito yung sumpa ng pamilya namin, kinikerry ko. Kapatid, ready ka na bang bitawan ngayon? Are you ready to let go of the past? Because hindi makakapenetrate ang Lord unless binatawan mo yan. At kung ako tatanungin nyo, Kuya, pagkatapos ba nito, tapos na? Hindi. Kaya nga ang ginamit doon na word ay, sa Philippians, forgetting what is behind. Progressive yun, mga kapatid. Proseso yun. Hindi ito para lang magkaroon ng euphemism yung word na, ay, after pala nito, okay na. No. Ang assurance lamang by faith ay sa Lord natin makikita. But this time, ang gagawin natin is isuko natin sa Lord itong past natin para makapenetrate ang Lord. I request everyone, yung mga nakatayo, speak to God na, Lord, tanggalin mo na to. Lord, ito yung Pasko dati. Pero parang ayoko na talaga, Lord. Hindi talaga ako makapenetrate. Hindi ka talaga makakapenetrate sa akin. Pwede bang tulungan mo ko, Lord, na ikaw na yung magtanggal nito? Magagalitin ka ba? Wala ka bang tiyaga sa mga tinuturuan mo sa cell? Nakafocus ka ba sa sarili mo lamang? Ang tagal-tagal mo na sa church pero bakit parang nagiging ritual na lang yung pag-attend ko? Kasi alam mo na may stronghold pa sa'yo at hindi pa nabibitawan. It is the time, mga kapatid, na isuko natin sa Lord. I will invite everyone to pray before I close in prayer. Sabihin natin sa Lord lahat. Holy Spirit, move. Move in this place, Lord. Katagpuin mo, Panginoon, yung mga pangailangan ng mga kapatid ko nga pong ito. Yung past na naghihinder, Panginoon, sa kanila para makapagpatuloy, Lord God. Yung past, Panginoon, na nagiging alipin sila. At dahil dito, Lord God, magiging prisoner sila, Panginoon, future. Lord, tulungan mo po kami na talaga pong ma-overcome po namin yung bagay na ito. Lord, hindi po namin kayang mag-isa. In your word you said, it is not by might, nor by power, but by my spirit. At naniniwala po kami, Panginoon, na tutulungan mo kami, Lord God. This is the first step. Yung pagtayo po namin, Lord God, sa hapon pong ito, paglapit namin, Lord God, sa'yo, yung paglapit namin sa altar, pag-confess namin, pag-amin namin na meron kaming past na kinakailangan po naming bitawan, Lord, tulungan mo kami. We need you, Lord. We cannot gain anything, Lord God, unless we let go of the past. We cannot grab those promises as mentioned, Panginoon, in the scripture unless we let go of the past. Lord, you are the God of new beginnings. We claim that you are the way maker. You are the life giver. At hayaan mo po, Panginoon, na sa hapon pong ito, maging totoo ito, Lord God, sa amin pong mga buhay. Right now, Panginoon, ikaw po'y nakakasiyasat ng puso, ng isipan ng bawat isa na naririto. May kabigatan, Panginoon, silang pinagdaraanan. Meron pong dumadaan sa pagsubok. Maybe sa relationship, Panginoon. Very dry, Panginoon. It seems na nasa wilderness sila. Then, Lord, make a way. Father God, I'm asking, Lord God, for your presence, na ikaw po yung gumawa ng daan, Lord God, upang ma-overcome po kung ano man po yung kinakatakot po namin. There's anxiety, may takot kami, Panginoon, na baka pag binitawan namin ito, mawalan kami. Lord, ikaw po yung aming possession, Father God. You are our inheritance, Panginoon. Sa hapon pong ito, Lord God, inilalapit ko po ang bawat isa na naririto. Maging yung nasa online, Panginoon, kumilos ka, Father God.
At hayaan mo po, Panginoon, na ang hapon pong ito ay maging hapon po ng breakthrough, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Maging breakthrough, Lord God, sa mga may sakit. Maging breakthrough, Panginoon, sa mga may nangangailangan. Maging breakthrough, Lord God, sa financial aspect na amin po mga kapatid. At amin pong inihiling, Lord God, na sa pag-iwas po namin, sa pagkalimot namin, dito sa past po namin, Lord God, malaya ka, Panginoon, na gumawa ng daan para nga po, Lord God, dito sa future. Purihin po kayo, aming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sino po dito yung nakaramdam na parang gumaan? Parang ang gaan, no? Pagkausap mo ang Lord, magaan talaga. Kaya, let's strive, no? Sikapin natin na pagagising, bago matulog, ilagak natin sa Lord lahat. Mga kapatid, let us walk in faith and let us walk in the grace of God. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Diyos lamang ang may kakayahan para palayain ka sa bandage na meron ka. And this is a process. Sabihin mo sa katabi mo, proseso to tulungan mo ako. Jesus Christ, hindi siya nag-condemn. Hindi niya binalik yung past. Anong sinasabi niya? No, ang ganda ng pangako ko sa'yo. And this is my plan for you. Are you ready? Are you ready? And hayaan mo na ang Lord ang maging Lord of breakthrough para sa'yo. Purihin ang Lord.